magpapakilala po muna kami. I am Kinglay Dirawaso. So, I am Angelo Landau. Sige. Ang title po ng aming research ay Bachelor of Technology and Library Education as Alternative Pathway in Pursuing Career Basis for an Informative Website. So, before we start, may I know your name, sir? Hello po, ako po si John Ray Boy. So, age? Ano pong age? 18 po. Ay, 19 na po pala. So, male. So, ano pong year level mo ngayon, sir? First year po. First year. So, ano pong specialization? Home economics. So, nung senior high school ko, sir, ano po ang track? Humanities and Social Science. Okay. So, ano pong admission status ko, sir? Arita. Reconsideration. Okay. So, first choice ko po ba ang BTLEP? Hindi po. So, ano pong first choice? Hospitality Management. So, proceed na tayo sa question, sir. Sige po. So, ang first ay factors influencing enrollment in BTLED. How did the respondent first learn about the BTLED program prior to enrollment? Paano mo unang nalaman ng tungkol sa kursong BTLED bago ka mag-enroll? Ay, di ko siya nalaman total. So, ano na lang ako, nag-take the risk na lang ako. Yan lang. Next question. What factors influence the respondent's decision or acceptance to enroll in the BTLED program? Ano ang mga dahilan kung bakit mo napiling mag-enroll sa kursong BTLED? Siguro, ano ko na din yung gusto ko na rin din mag-teaching. Passion ko na lang din yung teaching. So, tinanggap ko na lang siya as yun na lang din yung course ko. Next question, sir. How did the respondent's admission status, which is reconsideration, affect their feelings and expectations about the program? Paano nakaka-apekto ang iyong admission status, sabi mo ay reconsideration, sa iyong naramdaman at inaasahan sa kursong BTLED? Sa tingin ko, okay lang na maging reconsideration since gusto ko talaga pumasok dito. Pero yung nakuha kong course, siguro magiging okay naman ako. So, wala na akong choice. So, dito na talaga. Next. Before enrollment, what was the respondent's understanding of the BTLED program in terms of curriculum, specialization, and career opportunities? Bago ka mag-enroll, ano ang alam mo tungkol sa BTLED? Lalo na sa mga curriculum, specialization, at career opportunities. Before enrollment, wala akong idea. After enrollment ko lang siya nalaman na yung BTLED is TLE and then yung under my major is home economics. Nakita ko naman sa mga na-search ko na may enjoy mo siya as part of teaching. Marami kang matututunan like mag-electrical, mag-industrial, and then yung pinaka-majorship namin yung mga cooking, stitching, ganun. Thank you, sir. Next question. What were the respondents' main sources of information about the BTLED program prior to enrollment? Ang pwedeng example ay school orientation, family members, peers, online sources, or the admission process. Saan mo pa ang unahing nakuha ang mga informasyon tungkol sa BTLED? Ang pwedeng halimbawa ay orientation, family members, peers, online sources, and the admission process. So, nalaman ko yung BTLED sa ate ko. Pinilit niya lang akong pumasok. Pinilit niya lang akong mag-take ng BTLED HE. So, ginet ko na siya. Sa family member. Tapos sa family member. Next. BTLED as a career pathway and lived experiences. How would the respondent describe his overall experience as a BTLED student so far? Paano mo ilalarawan ang iyong kabuuang karanasan bilang estudyante ng BTLED sa ngayon? For me, masaya naman since marami na kaming nagawang practical and technical. Mas natututunan ko ng yung mga skills ko, doon ko pala siya magagamit. Yun na. Okay, thank you. Next. In what way has the respondent's experience in the program changed his perception of BTLED as a career path? Paano nakaka-apekto ang iyong karanasan sa BTLED sa pananaw mo dito bilang isang career o trabaho sa inaharap? Go with the flow lang. Kung anong matutunan ko pa in the future, siguro yun na lang din talaga yun na lang din talaga siguro yung magiging work ko, ganyan. Okay. Next. Okay. Sige. Sorry. Kaya ba? Okay, sorry. So next. Which learning experiences, for example, wait.
Which learning experiences have helped the respondent appreciate the program more? Ang example ay skills training, teaching demos, practicum, and projects. Alin sa mga learning experiences mo ang pinaka nakatulong para mas ma-appreciate mo ang kursong BTLED? Skills training, teaching demo, practicum, or projects? Yung mga practical and skills training, yung natutunan ko is yung mga pag electrical nga, 'di ba? Mas feeling ko mas magagamit ko siya in the future kasi marunong na ako mag-electrical. Yun lang yung masasabi ko. Marunong na ako mag-electrical. Parang electrical engineer. Okay, okay na sir. Next. How do the respondents, peers, instructors, and the institution support their learning and career development in BTLED? So, paano ka tinutulungan o sinusuportahan ng iyong mga klase, guro, at ang paaralan sa iyong pag-aaral at career preparation sa BTLED? Ulit sir. Paano ka tinutulungan o sinusuportahan ng iyong mga klase, guro, at ng paaralan sa iyong pag-aaral? Siguro sa kaklase na lang. Siguro sinusuportahan namin yung isa't isa sa mga ginagawa namin, ganyan. So, mas nag-enjoy na lang kami sa kung anong ginagawa namin. Okay. So next, does the respondent now view BTLED as a good and viable career path? Why or why not? Sa ngayon, naniniwala ka ba na ang BTLED ay isang maganda at posible na career path? Bakit o bakit hindi? Siyempre, maraming sakop ang BTLED. So, magagamit mo siya sa hindi lang sa basta teaching. Pwede ka rin pumasok ng pagbe-baking, gumawa ka ng business, tapos marami ka pang skills na matututunan, hindi lang siya about talaga sa pagtuturo. Marami ka pang skills na matututunan under BTLED. Okay, next. How confident does the respondent feel about his future career after completing the BTLED program? Gaano ka ka-confident sa magiging career mo matapos mong makumpleto ang kursong BTLED? I-rate ko. Pwede. Siguro 8 over 10. Sa ngayon na. Kasi marami pa naman ako matututunan, so hindi pa sure. Pero maganda naman yung simula. So next. How has the respondents' academic adjustment to the BTLED program affected thus motivation and the challenges they have experienced as a student? Paano nakaka-apekto ang pag-adjust mo sa mga subjects ng BTLED sa iyong motivation at sa mga challenges na naranasan mo bilang estudyante? Ulit. Paano naka-apekto ang pag-adjust mo sa mga subjects ng BTLED sa iyong motivation at sa mga challenges na naranasan mo bilang estudyante? Siguro yung mga mga minor subjects lang. Sobrang hirap niya kasing intindihin, lalo na hindi naman siya magagamit sa under majorship namin gano'n. Yun lang. Okay. So next, how does the respondent view the teaching and non-teaching career opportunities available to graduates of the BTLED program? Ano ang tingin mo sa mga teaching at non-teaching na trabaho na pwedeng pasukin ng mga graduate ng BTLED? So ayun nga, marami kang matututunan na skills, hindi lang siya about teaching. Pwede ka nga mag-business ng baking, pwede ka rin magtrabaho as gano'n. So hindi lang siya talaga about teaching, pure skills and practical. Okay. Next ay, ito naman po yung sa output namin, which is informative website na pwede mo siyang i-search through Google Chrome para makita mo yung kung ano ba talaga ang BTLED. So, information needs and basis for website development. What specific information about the BTLED program does the respondent think future students should know before enrolling? Anong mga impormasyon tungkol sa BTLED ang sa tingin mo ay dapat malaman ng mga upcoming students bago sila mag-enroll? So ano nga ba yung dapat malaman ng mga upcoming students na kukuha ng BTLED? So dapat ang nakalagay doon is kung ano nga ba yung mga ano nga ba ang mga ginagawa ng BTLED, kung ano yung under specialization ng BTLED para mas maunawaan pa nila yung papasokin nila o yung kukuhain nilang course. Okay. Next. What features or content would the respondent like to see in an informative BTLED website?
Anong features o nilalaman ang gusto mo na makita sa isang informative na BTLED website? So from the word itself, informative. So dapat inform yung mga students kung ano nga ba yung nangyayari sa loob ng kursong BTLED. Papakita dito yung tatlong majorship na yung ICT, IA at yung HE. Okay. So next, how does the respondent think an informative website could help reduce misconceptions about the BTLED program? Sa tingin mo, paano makakatulong ang isang informative website na para mabawasan ang maling pagkaunawa tungkol sa BTLED? Siguro, makakatulong yung informative website para yung mga Sige. kasi parang Okay. di pa makapag. Okay. Sa tingin mo, paano makakatulong ang isang informative website para mabawasan ang maling pagkaunawa tungkol sa BTLED? Okay, so makakatulong yung informative website para maunawaan talaga nila kung ano nga ba yung nilalaman ng BTLED. Hindi siya mahirap, hindi rin siya madali. Kung gusto mo talaga, so papasokin mo yung person. Okay. Next, last question. Sa question na to, sir, pwede kang magsagot ng yes or no. Okay. So, would the respondent like to see sections such as program overview, specializations, career pathways, admission process, and FAQs included in the website? Gusto mo ba na may section sa website tulad ng program overview, specializations, career pathways, admission process, at frequently asked questions? Yes po. Yes. Thank you so